Good morning guys! Pupunta kami ngayon sa beach. So, magluluto kami ng baon. Ayan. Oy! Happy si Ella. As you say hi. Hi, God Dreamers! Yan. Nakakabit na naman sa akin kasi nga ayaw magpa... Oy! Naghahay sa dad. Magluluto tayo ngayon ng pambansang spam. At may Ella! Say hi. Say hi. Ay! Hi! Ka-dreamers! Good morning! Good morning guys! Pupunta na kami ng Regina Beach. So yun. Kami nila Ate Patty ang pupunta ngayon. Pupunta na kami ng Regina Beach. Ganda nung araw. Ayan, convoy tayo today with Miss Patty and family, the Mata family. So, first time yata nila mag-Regina Beach or ewan ko kung nakapunta na rin sila. Ganda ngayon ng panahon. 'Di ba? Samahan niyo ulit kami sa aming road trip. Yan si mamang driver. Sabi ko ako magdadrive kasi mukhang ano pa siya, pero sabi niya siya na lang daw. Ayaw niya kasing maghawak ng phone para mag-video guys kasi baka maling angulo daw yung kailangan ko na siyang ma-train. Say hi vlog. Hi po. Ella, smile! Si Ella excited na naman, no? Si Madam Ella. Ayan. Yan lang for ano naman, para makapag-unwind muna bago mag-winter. Tingnan nyo yung mata ko, puyat pa yan. So, yan. A few moments later. Rin tayo pupunta sa Lumsden pag ano. Tawag dito yung, dyan yung mga kalabasa, pumpkin. Dyan sa Lumsden. Next. Dyan ta. Ang ganda ng clouds pala. Akala ko guhit ng windshield natin. Guhit niya pala, oh. Diba? First time pumasok ni Kaden. Are you ready to go to school? No? Naghikab pa? In the beach. Okay, beach nga naman. Mali na naman si Mami. Ito yung papunta ng Musjo. Ayan yung makikita natin. Big screen talaga siya. As in langit at lupa. Yan sila Miss Patty. Yung color ng car nila is dark green talaga yan. Mukhang black pag malayo. Pero kanina, nung nasinaga ng araw, nakita namin yung true color niya. No? Ayun, may magbabay ko. Nalala ko sila Sis Army. Hi Sis Army! Kumusta na? Ayan yung langit. Linya talaga yan guys, hindi yun sa windshield namin. Para sa windshield kasi natin yung ano dati.
Malapit na tayo guys. Ito na yung mga bahay-bahay dito. Ang gaganda no. Yan ang view. See, I told you. Regina Beach. Ito yung natatandaan ko, yung malaking ano. Basta pag may mga bahay-bahay ng malapit. Kaganda ng bahay dito. Simple living lang din sila, no? Hindi kasi palakihan ng bahay dito, eh, no? Parang ang pasimplehan pa eh. Yan, Regina Beach. Ano yun? Kino-Kimau? Kino-Kimau. Ano kaya yan? May golf course. Ano? Tayo, ayan. Uy, welcome again, Kaden. You're here in Regina Beach again. Second time. Ayan, welcome guys. Ito tayo dito. Oh, ito yung sinasabi ko dito, Daddy. Wow, No, it's dito Regina yung parang Beach. may store dito. ReginaBeach.com. It's plus ReginaBeach.com. and a team of everywhere. Everywhere. Ayan, may mga stores din dito. May Sastel pa. Yan yung, ganyan yung town office nila. Oh. So, mismong dito lang, no? Kaya magkakakilalang mga magkakapit bahay. Sino mo po? Mauna ka na. Dito sa baba. Sa baba, kuya! Saan tayo? Sa baba! Ito yung ice cream house. Yan, dyan tayo mag-ice cream mamaya. Ito yung Provincial Recreation Site. Sana mo wala pang kumuha ng pwesto natin. Akala mo may pinareserve. Dito tayo. Ayun. May nagbi-beach na ba? Wow, it's at the beach. Mas konti ngayon yung tao na, Dad. Ayan. Yan na. Oh. Para memories, Ate Patty. Yes. Memories. Good morning. Di ba lalaki na lamok? Dragon ang lamok. O, tingnan mo. Ang laki. Sana may maabutan pa kami sa ano. Costco na ganyan. Wagon. Meron na, Ate Pat. Nag-post. Oo. Kaso nga lang, parang nung pinost nila yon, 7 na lang daw natitira. Kaya hindi ako Sana nakadaan meron pang kahapon. bagong ano. 89. 89 yun. Kaya yun. Pero baka may makita kayo na mas maganda. Oo. Malaki.
Gusto namin yung ano na eh. Malaki din gulong nun, Ate Pat. Oo, yun nga. May mas malaking gulong. Tsaka parang yung nakita natin sa Queen City kasi yung iba mas malalaki. Oo. Okay naman na kami yung ganito. Okay naman kami yung ganito. Ang inaalala ko yung mataba yung gulong. Kasi yung gulong niya, oo. Hindi, yung noodles, Walang wala kasi kami pana. yung elbow. Kung ano lang yung meron doon sa bahay. Ito lang yung hinanda ko. Tapos, yan yung sangag, para tapos yan. Mainit oo. Yun nga, spam, di ba? Ella. Sarap kumain. Ang lamig. Wala po din. Tosino daw, walang tosino. Buti hindi ko binalak mag-short. Kaya nga eh. A few moments later. Yan, ready na si Ella for swimming. O yung ano niya, Daddy. Gusto na talagang magbasa sa tubig. Water baby ka. Oo. Naka ano na eh. Yan, oo. Dito tayo ngayon. Ay, ang ganda oh. Diba? Wow, ang ganda. Ate, oh. Kasi nung pumunta kami dito, cloudy. Oo. Oo, ganda na, oh. Cute ng mga ibon. Binubugaw naman ng bata. Ano si Ella, oh. Di kayo nagdala ng ate? Damit nila? Parang. Hindi pa naman. Gusto mo mag-swimming? Go na! Oh. Go na! Nagbabasa. Si Ella lang ang naka-swimsuit, oh. Oo, yung puwet niya, oh. Para hindi totally mabasa yung ano. Oh, gusto rin ni Ella, oh. Hayaan mo si Ella, Dad. Alo, si Ella, pinano pa sa mukha niya. Gusto mo, Daddy, magbihis muna ng short? Mababasa ka, Dad. Ako din pala, mababasa kasi. Dip lang. Alo, si Ella nag-enjoy. Nainggit sila kay Ella, kaya kita mo. Oh. Enjoy nyo na, snow na to sa susunod. Ice na to. Oo. 30 minutes ka. 30 minutes ka ba? Daddy, guha ka daw. May 30 minutes ka May naman. 1 hour ka balikan. Ay, nag-enjoy na sila, oh. Enjoy. Jacket naman, jacket na lang. Uy, naka-diaper ka, no? Pati si Ella naka-diaper. Nakapanty naman ako. Oo. Baka si Polo. Hindi nga. Ay, hindi daw, ate. Ako hindi. Ay! Tama, guys, nasagot, di ba? Aral na aral yun eh. Maganda yan, ate, para marunong na siya sa buhay. At least nagtithink naman siya. Oo. Sa kanilang tatlo, yan ang street smart. Oo. Mukha ito yung no? Sobrang kabisado niya lahat yan. Yung mga pinuntahan namin, lugar. Matandain mga siya, sinabi no? namin, ganun. Sabi niya nga, Huwag ka mangangako sa dyan. bahay. Sabi niya, alam niya na agad. Ay, oo, yung pangako Huwag ka pala. mangangako dyan. Pag nangako ka dyan, kailangan mong to pare. Ano lumipad yung mga ano?
Ayun nga, ang ganda sana, no? Oh, Ano naman ang DJ? Paglipad niya. yun nga, binubugaw ng bata eh. Pabugaw mo para lumipad. Para maganda yung ganun niya, no? Ay, kasama niya yata lolo niya or lola. Oh, enjoy kayo. Oh, si ate, pumaparaan. Pumaparaan si ate. Natikman mo na. Natikman na ni Ella. Tikman mo na daw. Sabi mo titikman mo. Tabang niya. Tubig tabang. Yun na, yun. Hayaan mo daw si Ella, oh. Yung mga cellphone ko, wallet ko. Ulit pa ulit. Nadala pala ni mama yung malit kong bag na itim. Okay lang yun. Wala ka ng ano. Sabi niya, ay sorry, nadala ko. Minessage ko kanina. Swimming. Ayun na doon. Saan? Ang galing. Bola. Ang dami nila, oh. Wow! Ayos to. Nag-e-enjoy talaga si Ella, water baby. Sa ano ate? Punta tayo sa Temple Garden. Ano yun? Lista mo nga. Oo. Gawa tayo ng ano natin. Gawa tayo ng Bucket list. bucket list para Yung mga mapuntahan. Temple Garden, yung meron swimming pool, di ba? Tsaka yung ano, parang siya, yung hot, ano siya. Wow, lalim. Nagugutom yung mga ano. Ayan, enjoy lang. Yeah, enjoy. Ay, hindi daw siya. Sorry po, hindi mo enjoy si ate. Kilala mo, tingnan nyo. Ang white lady lang dito. Wait, lady lang. Smile, 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 smile. Smile! Hello! Hello po. Paula, smile. Ella. Wala, dito dito. May kami swimming. May t-shirt ba si Kaden, Dad? Ha? May t-shirt ba si Kaden? Join lang kami. Oo. Wala yata? Paula, dahan-dahan. Hindi bali yung pang swimming niya na lang na shirt. Ang, May jacket naman siya, di ba? ay, hindi, may kinuha pala ako. Paula, dahan-dahan. Ano, ka. sando. Huwag kayong magbasa ng buhok ha. Nako, giginawin kayo sa kotse. Sige, swimming na pala ako. Yes? Okay, go. Si Ella, di maintain nilalamig. nila yun. Oo. Okay. Di nilalamig si Ella, oh. That's last week. Nag-enjoy si Ella. Smile, princess! Smile, Ella! Paula, Ella. Smile, dito tingin Paula. Nag- Ay, tumingin. si Ella lang ang prepared sa inyo. Kaya nga, si Ella lang. Oh, naka-swimsuit na yan, no? Mami, ano po? Bakit ako hindi, ma? Ball. Saan mo? Breakfast lang daw kasi. Breakfast lang daw kasi. Kaya nga eh. Pero talagang matetemp at matetemp ang bata. Kaya nga. Uy, Oh, Kaden! wala. Dito, lapit. Pulin! Pauline, stop it. Mababasa si ate. Ako, hindi ako swimming. Ba't si Pula? Tsaka... Nag-swimming ba si Paula? Hindi naman nag-swimming si Paula. Bakit parang masali yung paano niya? Nagkako. Oh, careful. Paupuin mo si Ella dyan sa Sun Daddy. Oh, sit down, Ella. Sit down. Sit down. Ayan, ganyan lang. At least walang waves. Yun yung maganda dito eh. At malinaw-linaw. Yung sabo pa lang, medyo malumot eh. Doon. Oo. Pero inaano pa rin ng mga ano kasi ano na sila sa talagang gusto na nilang swimming na sila. Oo. Fully ano pa sila, naka-swimsuit. Mga nanay nandun eh, may buntis pa eh. Mm. Sabi ko kay Daryl. Akala ng mga... Hindi. Well, actually, karamihan, parang meron silang notion na yung 10,000 na proof of funds, parang that's sufficient
Or that's Which is enough for required you. naman kasi ng Yes. IRCC, So, diba? ni-require siya ng IRCC. Yes, ando na tayo, di ba? Oo. Parang on the average, yun yung magagamit mo in a year. In a year for the Pero- solo and principal applicant lang. Oo, solo. Tapos, plus ano yata yun 4K pag may spouse and then 3K pag may Each na yung may support, dependent oo. pa. Oo, na ano, pag parang additional child 3K, parang ganun. Yun nga, akala nila parang Ayos na yun if you have that amount, it's sufficient and it will guarantee you na masusurvivean mo yung buhay sa Canada. Pero Totoo. yung pagland mo kasi dito, sobrang daming expenses. I mean, for you to settle down, ang dami mong i-consider like yung rent, yung... Kaya nga, ang sabi nila, yung 10K, outside pa yon, tanggalin mo yung rent, Yes. tanggalin mo yung pag-settle mo. Kasi yun yung parang, ano mo lang na everyday expenses, tanggalin mo rin parang ganon. Parang Kasi- ang is yung 10K, yun yung parang emergency fund mo na at any time na kakailanganin mo. 'Di ba? Kasi yun nga, kung isasama mo nga yun doon, yung rent mo, your phone plans, tapos yung utilities, mga ganun, medyo talagang mahihirapan ka and biglang marirealize mo parang in 2 months time sobrang nag-deplete na yung funds mo. So, you really have to parang work extra time para maghanap ng trabaho, as in sobrang magdo-double time ka na talaga na maghanap ng parang survival job. Totoo. Para at least kahit papaano may income na pumapasok sa'yo. So, Bale, kasi talaga naman, hindi talaga pang proof lang. Hindi siya Totoo. show money. hindi siya show money, Oo. hindi talaga Yun kasi yung talagang ano natin. siguro halos kalahati magagamit mo dyan in your first 2 to 3 months. At kailangan dalag-dala mo. Kaya nga naiintindihan ko na rin Kailangan yung BO, talaga diba? liquid talaga siya. Na hindi siya yung tipong So, yun, pag pupunta dito, talagang kailangan handa ka talaga financially and emotionally. Oo, kasi lahat from the Yeah, you'll start from square one. Lahat, may ultimong gamit sa bahay, yan. Ano yan? Bibilin mo yan. mga naiwan diba? nating gamit, hindi mo naman pwedeng Hindi mo sabihin na madadala, like kayang yung dalhin. sofa, TV, lahat. To start up talaga, sobrang magiging malaki yung gastos mo. But for sure naman in the long run, it will pay off pag stable ka na, pag nakapag-settle down na kayo, pag nakakuha ka na ng trabaho Kaya nga maayos. talagang technically bagong buhay sa Canada. Yeah, totoo yan. Kahit kita mo, new komportable. life, new Oo. perspective, new mindset, 'di ba? Kailangan talaga open mindset na yun nga, kung anong trabaho, 'di ba? So, what will you, ano yung masasuggest mo sa mga pupunta dito talaga na parang tayo kasi pathway natin international student kasi si Kuya Johnny, estudyante siya. Which is mahal pa yung school, 'di ba? Here in Regina, mahal yung school. Unlike sa school ko sa British Columbia na mas mura naman. Pero yung cost of living doon kasi din mas mataas. Higher, oo. Kaya nga nag-decide kami mag-Saskatchewan. Pero risk yon guys. So, wag niyo akong gagayahin. Ano naman thriving, 'di ba? So, naghanap kaya lang naman. talaga ng path para bahala na sa susunod kaya subaybayan niyo sana. Ang anong masasuggest mo lang na yung pagdating sa financial? Paghandaan talaga. Paghandaan. I mean, bukod sa kailangan yung decision in coming to Canada should be a mutual decision. Ayan Na yung talagang lagi kong inaano. dapat dalawa talaga kayo determinado in starting up a new life. Paghandaan nyo all aspects. I mean, the family, the kids, emotionally, of course, mentally, physically. Tapos yun, spiritual, yun din. Kasi ang laking tulong din pag kunyari napunta kayo sa Canada tapos napunta kayo sa community na
alam mo yun, andun pa rin si Lord, may parish, alam mo, may masasandalan talaga kayo. Malaking tulong din yun kasi support system mo yun eh. So yun, sa Pilipinas pa lang maghanda talaga kayo. I mean, hindi lang talaga financial pero I mean, Lahat ng talaga, aspeto. lahat ng aspeto i-ready nyo kasi pagdating nyo dito, hindi nyo alam ang pwedeng mangyari sa inyo. So kaya kailangan handa kayo. Kung may plan A, may plan B, may plan C. Hanggang Z yan, Oh, guys. oh, yes, hanggang Z yan kung ano. Z nga ang tawag nila na Oo, dito. So, yun. Basta kailangan lang talaga maging ready tsaka tulungan talaga. Ang question ko pala, question and answer portion na to. Pasensya na, parang picnic lang kami pero may Breakfast banding. may napag-usapan lang kasi kami gusto rin naming i-share Ma-share. sa Makakatulong totoong to sa buhay. madami. Oo. Ito, kaya thank you sa iyo Ate Patty sa mga lahat ng inputs mo. So, ito yung pinaka-final. Kumusta na kayo after nung pagkaland nyo nung that time? Oh, Kumusta na ba naiiyak kayo? ako. Ano ba yan? Hindi. Boy, abunda ng Canada. Hindi, parang kumusta na ba kayo ngayon? So far naman, di ba? Oo, alam mo, sobrang, ano ba? Ako din Nagmula ba parang kami? naiiyak din. Nagland kami July 2. Nakarating kami Regina July 3. So, isang buwan. Oo, Sambuan sakto pa lang kami. sambuan. Oo, sambuan. Sobrang thankful ako and I feel so blessed. I mean, our family, we feel so blessed kasi 1 month pa lang kami. Sobrang daming providence na natatanggap namin. Sobrang daming blessings yung natatanggap namin. Hindi naging mahirap. I mean, I'm not saying, yung transition, I'm not saying na fully settled down na kami, na fully naka-adjust na kami, pero yung first month namin, it was so smooth. Ang daming, yung support system namin, yung community kayo, nandyan kayo, tinulungan nyo kami sa lahat. I mean, pati sa bili ng mga gamit, lahat ng klaseng tulong binibigay nila. So maganda din talaga pag meron May kayong kakilala. may magandang community dun sa lilipatan nyo, Filipino community kasi ang laking tulong. Dito mo talaga makikita na yung bayanihan ba. Oo. Sobrang na-touch ako kasi parang a day after namin magland, pagdating namin, nandyan kayo, 'di ba? Nandyan kayo, umalalay kayo, winelcome nyo kami, sinundo nyo kami. So yun, blessing na yun. The other day, may pumunta sa bahay namin. Kahit wala pa kaming kagamit-gamit, may pumunta sa bahay namin. Yung dating tao ni Johnny sa previous Philippines sa Philippines. From Saskatoon. Oo. Binayahin niya 2 to 3 hours para makarating lang ma-meet kami. Sinama niya yung mga friends niya na hindi namin kilala. Lahat sila, ang dami nilang binigay, ang dami nilang donate na gamit. Parang ganun yata kasi dito pag may mga bagong dating, nagpe-paying it forward Yeah, sila. oo, Para nagpe-pay sila di forward kasi, sila. nung panahon na yon, ganun din ang ginawa sa Correct. kanila, which is returning back lang naman, Yes. di ba? Hindi mo na siya maibabalik sa taong nagtulong sa'yo. Pero sa parating, Sa ibang tao. oo, parang transfer mo lang siya ng transfer, which is okay yung makikita mong ng mga Filipinos din Oo, dito. sobra. Oo, Na, alam mo, yun. nakakatuwa kasi Oo. hindi namin sila kilala. Ayun, sabi mo nga di ba? magugulat ka, ano mga binigay nila sa amin? Plates. Wow. Tapos, may thermos, Oo. kurtina. Kasi nga talagang zero tayo dito nung Yes. pagdating natin, guys. Oo, kasi Yun alam mo, dapat I even tandaan made nyo. the checklist. Checklist ng lahat ng dapat bilhin para sa bahay. I mean, mga basic stuff lang. Pero kahit sabi mo basic yun, napakadami Magkano niya. din yun? And yes. So, ang laking tulong na yun, marami silang na-donate sa amin. So, in a way, nabawasan yung mga dapat namin bilhin. Na cross out mo yung, may ganito yes, tayo, may ganito na-cross tayo. out ko. Tapos, yun, bukod doon yun nga, maraming tumutulong. Tapos, yun, nakakatuwa kasi malapit lang yung bahay dun sa church. Oo, dadaan. Sa parish. So, talagang, alam mo yun, pagdating sa spiritual life, at ano pa rin, di ba? Intact pa rin yung intact pa rin. Nandyan pa rin si Lord, nakakapagsimba pa rin paglinggo. So, yun yung maganda. Kasi, pag yung syempre, minsan, na paghihinaan ka ng loob, kailangan mo yun eh. Tapos, sa mga kids ko naman, ang smooth din. Bukod sa nag-enjoy sila kasi, ang ganda ng environment, ang daming parks, playgrounds,
Yun Tapos, ang naging favorite ko dito sa Canada oo. Parks. Tapos nataon yung dating namin dito, summer. Oo, mas Ang dami madali. mga activities Oo. na na-enjoy nila. So, sobrang nag-i-enjoy sila, masaya sila ngayon. Tapos yung sa school nila, ang ganda din kasi hindi din kami nahirapan. Sila pa mismo yung tumatawag sa amin to let us know na okay, interview, ganyan. Tapos yun, hindi din kami pinabayaan ni Lord kasi yung mga bata nakapasa. Oo. Tapos yun nga, nai-accept na Pero sila sa... naayos mo naman na kasi in the long run yan. Bago ka dumating, Oo. inayos mo na, diba? Yes, maganda din kasi habang nasa Philippines kayo, yun yung mga aayusin nyo na para pag nandito kayo, mga follow-up na lang siya. Totoo. Hindi na siya yung tipong you'll start from scratch sa Narag ka na pag-apply. na wala kang Oo, idea. totoo. Yung ganun. Oo. So, maganda yun. Yun yung ganun ginawa ni Ate Pat. Tapos yun, sa pag nararamdaman mong nadideplete na yung pera, Kinakabahan ka na. may certain level of anxiety. Magko-compute ka na ng ano. Yes. Tapos yung tipong wala ka pang work. Ayun. Wala ka pang work. Tapos sunod-sunod yung gastos. Tapos iisipin mo na okay, ma-debit next month yung rent. Tapos Totoo. you have to pay for yung phone plans, yung Sunod-sunod grocery, yan. and all. Yun yung yun yung parang nagpapataas ng level ng anxiety. 'Di ba? So yun talaga yun na parang kailangan prepared ka in all aspects. Pero talagang totoo nga na kung maganda yung country na pupuntahan mo, mataas na din ang kailangan mong Oo. dala. Oo, totoo yun. Totoo yun. Tsaka, yes. Kasi expensive country na daw tong si Canada, sabi na nga ng mga iba. Yun nga, totoo. Taas na din kasi yung cost of living. Hindi na natin naabutan yung time na mura lahat. Na hindi before pandemic. Lalo pa dito sa Saskatchewan, dalawa tax. Oo, dalawa nga, 11 tayo. Diba? Kada tingin mo sa resibo mo, dalawang tax ang nakikita mo. Totoo. GST, PST. Ang kinaganda lang naman doon, ate, yung taxes mo, nakikita mo kung saan Oo, napupunta. yes, correct. Oo. Correct. Wala naman din ako masabi pagdating sa services. Oo, ang bilis na. Oo. When we landed here sa Canada, sobra lahat ng services nila ang bilis. Totoo. Yun Getting yung, a Saskatchewan ID, getting your social insurance, mabilis, yung school ng mga bata, yung sa school ng asawa ko, napaka-responsive ng school. Oo, pati sa akin, nung nangangailangan ako ng letter, kasi para sa e-health namin, binigay nila agad. Kaya nga sobrang, alam mo yun, yung services nila, sobrang okay. Oo. Kaya kahit siguro malaki yung tax mo, hindi isasama loob mo. Kasi, Nakita mo. oo. Nakita mo kung saan You napunta. get it through the services they provide. Diba? Yun yung Which is correct. Ayun guys, kung hindi nyo pa alam, si Ate Patty is open work permit holder. Tapos si Kuya Johnny, yung husband niya, yun yung student naman. So, kaka 1 month nyo lang, no, ate? Yes, 1 month. Yan. Thank you, Lord. Oo. Na-survive namin and we're thriving here in Canada. Oo, kasi nga kailangan mo talaga dito. Correct. Malakas ang loob. Oo, totoo. Handa kang iwan yung komportable mong buhay sa Pilipinas. Punta tayo sa ice cream. Ayan na, pinipilahan na. Ito yung ice cream. Oo. Diyan tayo magkukwento. Long table tayo. Oo. Dali.